Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kaniya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, inuutos ng hari na ipagbili siya, ang kaniyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian, upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sabay wika, magbayad ka sa utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, bilanggo niya ang kanyang kapwa hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng Amang nasa langit kung hindi niyo patatawarin ang inyong mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal na kapatid na naririto at kasama natin online, mga mahal na deboto ng Poong Jesus Nazareno, atin pong papurihan ang ating mahal na poon. Pakibati po natin yung ating mga katabi ng magandang umaga. Pakisabi sa kanila, ikaw na naman. Sana next Sunday ulit. Yan. Alam ko pong alam niyo po yung salitang karma. Alam niyo naman ho, di ba, kung anong ibig sabihin nun. At alam ko rin na narinig at minsan niyo na rin nasabi sa inyong buhay sa ibang tao na kakarmahin ka rin. Kapag sinasabi natin ito, hindi ba parang sinasabi na rin natin kung anong ginawa mo sa akin ay mangyayari sa iyo. Kung anong ginawa mo sa akin, lalo na kung masama, babalik din sa iyo. Saan nanggagaling ito? Sa tingin ko po, nanggagaling ito sa kagustuhan natin na makaganti sa nagawa na masama sa atin. Minsan kasi ipinagpapaubaya na natin sa tadhana, sa langit, yung ating gustong pagganti. Sinasabi natin, ikaw na po ang bahalang gumanti para sa akin. Ikaw na ang bahalang magbalik ng karma sa Kanya. Pagganti. Pero hindi po ito yung nais ituro sa atin ng Panginoon ngayong linggo. Kapag may mga nakagawa ng mali sa atin, yung ating mga pagbasa, yung ating Panginoon sa linggong ito, gusto tayong turuan na magpatawad, hindi gumanti.
forgiveness. Ito po ay isa sa pinakamahirap na gawain kapag may mga nakakasakit sa atin. Kaya nais kong matulungan ang bawat isa na buksan yung ating mga puso sa pagpapatawad. At hayaan niyo po akong magkwento muna tungkol sa pagpapatawad. Sa klase po dati namin sa seminaryo, may nakwento po yung isang pari sa amin. Sabi niya po, mayroon daw na nanay na naglilingkod sa kanyang parokya. Itong nanay na ito po ay mayroong asawa na sumakabilang bahay. At matapos ang ilang taong pagsasakabilang bahay, nalaman niya na itong asawa niyang ito ay nagkaroon ng malubhang sakit. At yung kanyang kabit ay iniwan din siya. Anong ginawa ni nanay? Tinanggap muli, inalagaan, hanggang siya ay sumakabilang buhay. Masakit na daw yung nangyari sa kanya. At ang nakadagdag ng sakit na nararamdaman niya ay yung narinig niya na sinasabi ng ibang tao sa kanya, ang tanga-tanga naman niya. Iniwan na siya, niloko na siya, ganun pa rin yung ginawa niya sa asawa niya. Ang tanga-tanga naman. Ang tanga-tanga naman po talaga, di ba? Ito yung dahilan kung bakit niya nilapitan si Father at tinanong, Father, katangahan po ba ang magmahal katulad ni Jesus? Katangahan po ba ang magmahal katulad ni Jesus? Siyempre, yung sasabihin ng mundo, gantihan mo ng sakit yung mga nanakit sa iyo. Gusto nating masaktan ang mga taong nakasakit sa atin. Ang nakakalungkot lang, sa kagustuhan nating makapantay sa mga gumawa ng mali sa atin, minsan mas nagiging masahol pa tayo sa kanila. Halimbawa, may nagmura sa atin ng isang beses, hindi tayo papatalo. Babalikan natin ng 3 mura. Anong nangyayari? Mas nagiging malala pa tayo sa kanila. O kaya naman minsan may papalo sa atin. Babalikan natin ng mas malakas pang palo. Anong nangyayari? Nagiging mas malala pa tayo sa kanila. Sa tingin po ba ninyo, kapag kaharahasan ang ginanti natin sa isa pang karahasan, magiging maayos ba ang mundo? Kapag karahasan po ang ibinalik sa isa pang karahasan, walang katapusang karahasan ang mamamayani sa mundo. Hindi po ganoon ang nais ni Jesus. Kaya sinasabi sa atin ni Jesus sa ngayon, let us be better than those who hurt us. Maging mas mabuti tayo kaysa sa mga taong nakasakit sa atin. Paano natin gagawin iyon? By becoming merciful like our Father. Paano ba hinarap ng Diyos yung mga tumalikod sa Kanya, yung mga nanakit sa Kanya, yung mga sumuway sa Kanya? Hindi naman niya pinabayaan, hindi rin niya hinayaan na mawala na lamang, hindi niya rin ginantihan ng pananakit. Ang ginawa ng Diyos, pinatawad niya. Ginantihan niya, hindi ng pananakit, kung hindi ng pagmamahal. Maaari po nating sabihin na mahirap yan, yung ginagawa ng Diyos, dahil tao lamang ako. Minsan po ito yung excuse natin para hindi na magsumikap na magpakabuti at hindi magsumikap na magpatawad. Tao lamang ako, hindi ko kaya iyan. Pero mga kapatid, tandaan po natin, oo, tao tayo. Pero bilang mga tao, tayo ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Nilikha niya tayong mabubuti. Nilikha niya tayong may kapasidad na magpatawad at magmahal katulad ng Diyos Ama. Mayroon po tayong kapasidad na maging katulad ng poong Jesus Nazareno. Tanong ko lang po, hindi ho ba ang aso, kapag tinahulan ng isang aso, ang natural na gagawin niya ay tatahol din? Pero tayong mga tao po, pwede tayong hindi gumanti. Bilang mga tao, maaari tayong magpatawad katulad ng ating Panginoon. Tao po tayo, hindi po tayo katulad ng mga hayop na aso. Kaya, iimbitahan ko po kayo, tingnan po ninyo yung mga katabi ninyo. Paki-check po kung tumatahol na.
Di ba naman? Mga kapatid, malinaw na malinaw sa ating mga pagbasa, ninanais ng Diyos na matuto tayong magpatawad. Ano pong makakatulong sa atin upang matuto talaga tayong makapagpatawad ng ating mga kapwa? Ang maganda pong paalala para sa bawat isa sa atin ay yung karanasan natin ng pagpapatawad ng Diyos. Dito po nagkulang yung isang lingkod na napakinggan natin sa Ebanghelyo. Nakalimutan niya yung karanasan ng pagpapatawad at pagbibigay ng panahon pa sa kanya ng hari. Kaya anong ginawa niya sa kapwa niya lingkod na may utang sa kanya? Hindi niya pinatawad, pinabilanggupan niya. Mga kapatid, lahat naman po tayo ay may nagagawang mali at lahat tayo paulit-ulit na pinapatawad ng Panginoon. Tanggap pa rin tayo ng Panginoon. Kung ano yung laki ng kasalanan natin, mas malaki pa rin yung pagmamahal ng Panginoon na nagnanais na yakapin tayong muli at makabalik sa Kanya. Kaya maaalala nawa natin palagi yung pagpapatawad ng Diyos para sa atin upang ito yung maging inspirasyon natin kapag tayo ay nahihirapan na magpatawad ng ating mga kapwa. Tinuturo sa atin ng Diyos sa Kanyang pagpapatawad sa bawat isa sa atin. You can choose to embrace hurt with forgiveness. You can end the cycle of hurt and start the cycle of love. Mga kapatid, tayo pong mga deboto ng Poong Jesus Nazareno, ang tunay pong mga deboto ng Jesus Nazareno, katulad ng mahal na Poong hindi gumaganti ng karahasan sa mga nanakit sa Kanya. Ang ganti niya ay pagmamahal at pagpapatawad. Ang tunay na deboto ng Poong Jesus Nazareno, katulad ng mahal na Poong, marunong umintindi dahil alam din niya na siya ay inintindi at pinagpasensyahan ng Panginoon. Ang tunay na deboto ng mahal na Poong Jesus Nazareno, katulad niya na nagpapatawad kahit gaano pa kalaki ang pagkakautang at pagkakasala sa Kanya. Kaya mga mahal na deboto ng Poong Jesus Nazareno, ito po yung patuloy nating dasal ngayon at magpasawalang hanggan. Patuloy nawa tayong bigyan ng biyaya ng Panginoon, biyaya ng grasya ng pagpapatawad, upang ito ang ating maging inspirasyon sa pagpapatawad ng ating mga kapwa. Amen.